Naranasan mo na ba yung tipong papasok ka sa opisina, tapos bigla mo marirealize na, teka, ako na lang ba ang natitira sa original team natin? Sa paghimay natin ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-personal pero bihirang pag-usapan na corporate phenomenon, kung ano talagang nangyayari kapag naging multo ng korporasyon ka na. Sige nga, subukan mong isipin yung paligid mo sa work ngayon. Nasaan na yung tinatawag mong work bestie? Wala na, di ba? Yung maingay at magulong teammate na laging nagpapatawa tuwing Lunes, naglaho na rin. Pati nga yung hiring manager na literal na nag-interview at nagpasok sa'yo, nag-move on na. Unti-unti silang nilamon ng corporate void. Pero andito ka pa rin. Pumapasok araw-araw, nangangiti, nagda-type, habang paulit-ulit mong pinapaliwanag ang parehong proseso para sa ika-4 na pingpiting beses sa dagat ng mga bagong mukha. Nakaka-drain siya, aminin mo. Ang hirap i-endure ng isang opisina na puro bago ang kasama, yung tipong malakang kasabay na nagsimula. Kaya ang malaking tanong dyan, ano ka ba talaga sa kanila? Haligi ba o Wi-Fi router? Basaging natin yung ilusyon ng pagiging veterano. Sa isip-isip kasi natin, parang badge of honor yung pagiging huling natiray. Ikaw daw ang OG, ang matibay na haligi ng team. Pero in reality, hindi ka haligi. Ikaw ang office Wi-Fi router, umaasa ang lahat sa'yo, walang ni isang nakakaintindi kung paano ka talaga gumagana, at kapag nag-crash ka o nag-leave ka ng isang araw, guguho ang buong sistema nila. At dahil ikaw nga ang human Wi-Fi router, lahat ng bagong hire sa'yo magtatanong kung paano gawin ang mga bagay-bagay. Ang nakakatawa, mapapaisip ka na lang habang nagtuturo, wait, paano ko nga ba to natutunan? Kasi madalas, hindi mo naman talaga to natutunan sa isang formal training eh. Literal na na-absorb mo na lang yung knowledge through pure trauma and survival sa walang katapusang turnover ng mga tao. Medyo masakit tong susunod na pag-uusapan natin pero kailangan nating tignan. Loyalty ba talaga ito o naging masyado ka nalang komportable? Ito yung punchline na walang may gustong aminin. Baka naman kasi kaya ka nagtatagal sa kumpanya ay hindi dahil super loyal ka, baka naman komportable ka na lang. Isipin mo, yung mga umalis ba, ibig sabihin ba nun mas matapang sila sa'yo? Actually, hindi. Na-hit lang nila yung breaking point nila nang mas mabilis kesa sa'yo. Ikaw, kaya mo pang magtiis kaya nandyan ka pa. Kasi habang nag-aalisan sila, ikaw naman nag-a-adjust. Super galing mong mag-adapt. At sa sobrang sanay mong sumalo ng trabaho at makisabay sa mga pagbabago, nakalimutan mo nang itanong sa sarili mo yung pinaka-importanting tanong, teka lang, nakakabuti pa ba sa akin to? At dyan napapasok yung malaking emotional cost ng pagiging last one standing. Hindi lang kasi ito tungkol sa dami ng trabaho eh. Bumibigat na siya sa utak. Magsisimula na yung mga boses sa isip mo. Bakit nandito pa ba ako? Stuck na ba ako sa role na to? Huli na ba ang lahat para lumipat ako? Ang bigat-bigat ng mga tanong na yan. At ito mismo mga tanong na to ang nag-i-isolate sa'yo mula sa mga bagong kasamahan mo na ang sasaya pa at walang kaalam-alam sa history ng kumpanya. At alam mo kung ano yung pinakamalungkot? Dala-dala mo yung mga memories na hindi na magigets ng kahit sino sa office ngayon. Yung mga inside jokes na kayo lang ng mga dating ka-work mo ang matatawa, yung dating energy ng team, wala na. Magkukwento ka pero hindi sila makarelate. Para katuloy naglalakad na documentary ng Before Times. Okay. Bago tayo tuluyang malunod sa kalungkutan dyan, gawan natin yan ng paraan. Ito ang iyong Corporate Survival Guide. Gagamit tayo ng konting dark humor para hindi ka mabaliw, okay? Rule number 1. I-embrace mo na ang role mo bilang corporate elder. Part ka na ng lore ng opisina nyo. Rule number 2. Kapag may nagtanong sa yung newbie kung ganito ba talaga kabilis ang turnover dito, bigyan mo sila ng isang malalim, malungkot na titig sa malayo, sabay sabi ng, hindi. Dati may sense yung ginagawa namin. Ngayon, tingnan mo itong susunod. Rule number 3. Siyempre, kailangan mong i-train yung mga bagong tao, pero wag na wag mong hahayaang palitan kanila ng ganun-ganun lang. Ituro mo yung 80% ng alam mo, pero yung remaining 20%, ibulsa mo yan. I-lock mo away. Yan ang iyong personal top secret job security sauce. At para naman sa rule number 4, i-update ang resume. Ngayon, gusto ko lang linawin. Hindi ibig sabihin nito magbabasa ka na agad ng resignation letter bukas. Ang pag-update ng resume ay isang mental exercise. Ginagawa mo to para ipaalala sa sarili mo na, hey, may leverage ako.
May options ako, hindi ka nakakulong dyan. Pwede kang umalis anytime na gustuhin mo. So bago tayo matapos, gusto kong mag-slow down tayo ng kaunti at mag-reflect. Sa lagay mo ba ngayon, lumalago ka o nananatili lang? Kasi may napakalaking difference. Ang paglago, active decision yan. Pilit mong binubuo yung future mo kahit gaano pa kahirap yung sitwasyon. Pero ang simpleng pananatili, delikado yan. Passive yan. Nagiging excuse na lang natin minsan ang pananatili para i-delay yung isang desisyon na dapat matagal na nating ginawa. Nag-stay ka na lang without even thinking about it. Kasi real talk lang tayo ha, ang pagiging huling tao sa team ay hindi otomatikong nangangahulugan na ikaw ang pinaka-matatag. Ibig sabihin lang yan, hindi ka pa umaalis. Masarap ngang balikan yung mga lumang kwento ng team ninyo dati, pero may malaking danger kung patuloy kang kakapit sa isang chapter na matagal nang tapos. Simply because nasanay ka na. Kaya iiwan ko sa'yo itong katanungan na to at gusto kong pag-isipan mo talaga. Sa ginagawa mo ba, araw-araw, dyan sa trabaho, bumubuo ka ba ng kinabukasan mo o pilit ka na lang nakakapit sa isang bagay na tapos na? Kung ikaw man ang natitirang multo sa inyong corporate office, make sure na hindi lang puro kwento ng nakaraan ang hawak mo. Hanggang sa muli!